Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Hindi na bago sa atin ang pagpaparitoke o plastic surgery, lalo na sa ilong. Trending nga kamakailan lang ang pagpaparitoke ni Alex Gonzaga. Naging malaking usap-usapan ito sa social media. Marami na rin kasing nag-o-offer ngayon ng ganitong serbisyo, hindi katulad noon na iilan lang ang mga doktor at clinics. Mas katanggap-tanggap na din ngayon sa mga tao kung ang isang tao ay nagparitoke. Hinaiinggitan pa nga sila minsan, hindi ba? Wala naman kasi talagang perpektong muka at katawan. Kahit nga mga artista na tingin natin ay napakaganda na at gwapo ay nagpaparitoke pa rin. Masasabi natin na malaki ang natutulong ng retoke o plastic surgery para pataasin ang confidence o kumpiyansa ng isang tao. Pero syempre, ang pagpaparitoke ay hindi para sa lahat. Mahal pa rin kasi magparitoke para sa iba at meron din namang mga tao na kontento na sila kung ano ang kanilang itsura. Totoo din naman na talaga ang kasabihang beauty is in the eye of the beholder. At pagdating sa pag-ibig, ang tao ay minamahal dahil sa ugali at hindi sa itsura lamang. Ngunit ang kwento natin ngayon ay tungkol sa balita kung saan isang lalaki ang hiniwalayan umano ang kanyang asawa dahil nalaman niyang ito ay isang retokada. Taong 2004 sa Northern China, isang lalaki na nagangalang Jian Feng ang nakipag-divorce at kinasuhan ang kanyang asawa ng infidelity. Ayon kay Jian, hindi niya kamuka ang kanyang tatlong mga anak kaya sigurado daw siya na hindi kanya ito at ang misis niya ay may kalaguyo. Nagkaroon nga ng DNA test at dito napatunayan na ang kanyang mga anak ay talagang sa kanya at sa kanyang misis. Pero hindi pa din makapaniwala si Jillian dahil iba talaga ang itsura at pakiramdam niya sa kanyang mga anak. Umami naman ang misis ni Jian na ito ay isang retokada. Bago umano sila magkakilala ni Jian ay nagpunta siya sa South Korea at gumastos ng 5.7 million pesos para sa plastic surgery. Nagalit si Jian kaya naman kinasuhan niya ang kanyang asawa sa salang panloloko. Sana daw ay sinabi sa kanya ng kanyang misis ang nakaraan niya, lalo na ang dati niyang itsura para alam niya kung ano ang posibleng maging itsura ng kanilang mga magiging anak. Pinakasalan niya ang kanyang asawa dahil mahal niya ito at hindi dahil sa itsura. Nagkaroon din sila ng problema matapos ipanganak ang kanilang panganay. Hindi naging panatag ang loob ni Jian at tila naprapraning siya kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na malayong malayo sa itsura nilang mag-asawa. Kalaunan ay nanalo sa kaso si Jian at pinatawan ng parusa ang kanyang dating asawa para siya ay bayaran ng $120,000 o 6.9 million sa pesos para lang sa emotional damages. Case closed o move on na dapat, ngunit ng taong 2012, halos isang dekada na ang nakalipas ay muling lumabas sa balita ang istorya ni Jian Feng at ang asawa niyang retokada. Nang panahon na ito ay mayroon ng YouTube, Facebook at Twitter. At dahil nga sa social media na ito, nabuhay at kumalat ang balita sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi magtataka at mapapatingin kapag nakita mo ang litrato umano ni Jian, kanyang asawa at ang kanilang tatlong anak? Kumalat nga ito sa social media at kitang-kita sa litrato ang isang magandang babae at matipunong lalaki na mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Pero hindi maiwasang mapansin ang itsura ng kanilang tatlong anak. Kakaiba at napakalayo sa itsura ng mag-asawa sa litrato. Kahit man lang hawig ay wala talaga. Halo-halo nga ang naging opinyon ng mga netizens tungkol sa litratong ito. Maraming galit kay Jian dahil paano daw niyang nagawang hiwalayan ang kanyang asawa dahil lang sa retokada ito. At dapat din daw ay mahalin nito ang kanyang mga anak kahit anuman ang itsura nila. Marami din namang bumatikos sa babae dahil bakit naman niya tinago sa kanyang asawa na siya pala ay retokada. Aasa talaga ang kanyang mister na maganda at gwapo ang kanilang magiging anak dahil sa kanilang mga itsura. Pero alam nyo ba
Fake news lang pala ang lahat ng ito. Ang litratong kumakalat sa internet ay hindi si Gian, kanyang asawa at kanilang mga anak. Isa lang pala itong advertisement sa isang cosmetic clinic sa Taiwan at ang layunin nito ay maengganyo ang mga Taiwanese na magpa-plastic surgery o magparetoke. Dalawang tagline nga ang lumabas kasabay ng litrato. Ang isa ay, ang aalalahanin mo na lang ay kung paano ito sasabihin sa mga bata. At ang pangalawa ay, retoke, hindi mo maitatago kailanman. Ayon sa balita, isang news agency sa China ang muling ibinalita ito ng taong 2004 at ginamit ang litrato bilang promotional advertisement ng cosmetic clinic sa Taiwan. Nang unang lumabas ang balita ng taong 2004 kung saan isang lalaki ang nakipagdiborsyo sa kanyang asawa dahil ito ay retokada, walang picture na isinama sa mga balita. Pero ayon sa ilan, fake news din daw ang mismong balita. Hindi ma-verify ang source ng balita sa China kung totoo ba talaga itong nangyari. Marahil ay hindi na din nakatulong na wala pang social media ng mga panahon na iyon. Pero sa kasamang palad ay hindi naging maganda ang epekto ng meme na ito sa babaeng modelo na nasa advertisement. Ang babaeng nasa litrato sa totoong buhay, ang pangalan niya ay si Heidi Ye, isang Taiwanese model. Bago ang kontrobersyal na litrato ay lumabas na siya sa mga maraming TV commercials at advertisements para sa mga iba't ibang kumpanya tulad ng KFC, Sony at beauty products. Taong 2012 ay pumayag siyang maging parte ng isang advertisement para sa isang cosmetic clinic. Kunwari, si Heidi at ang kasama niyang modelong lalaki ay mga magulang. Samantala, mayroon naman silang 3 bata na kasama at kunwari ito ay kanilang mga anak. Ang tagline talaga sa Ingles ay, "The only thing you'll ever have to worry about is how to explain to the kids." Ayon lang sa kontrata, sa dyaryo at magazine lang ito lalabas. Pero hindi katagalan ay ginamit ang litrato ng isa pang clinic at ang kanilang tagline na ginamit ay, "Plastic surgery, you can't hide it forever." At ang litrato ay in-upload sa website ng clinic at Facebook page. Dito na nag-umpisa ang bangungot ni Heidi nang ginamit ang litrato sa balita na isang lalaki umano ang hiniwalayan nga ang kanyang asawa dahil ito ay retokada at iba ang itsura ng kanilang mga anak. Ayon kay Heidi, sobrang Photoshop o inedit ang muka ng mga bata. Si Heidi at ang lalaking modelo ay malaki ang mata at matangos ang ilong. Samantala, ang mga bata naman ay inedit ang mga itsura at pinalabas na pango ang mga ilong at maliit ang mga mata. Nang sumikat ang photo meme ni Heidi ay labis na naapektuhan ang kanyang trabaho. Wala na halos tumatanggap sa kanya na maging modelo at kinwestiyon siya kung siya ba ay retokada. Kahit na ang buong itsura ni Heidi ay natural at kailanman ay hindi nagpa-plastic surgery. Pag nasa pampublikong lugar ay siya ay chinichismis. At ang masakit ay hiniwalayan siya ng kanyang boyfriend dahil nga sa masamang imahe ng mga meme. Tansya ni Heidi nawalan siya ng $123,000 o 7.1 million pesos na kita dahil sa epekto ng meme. Kaya naman taong 2015 ay kinasuhan ni Heidi ang advertising agency at humingi siya ng 8.7 million pesos na danyos. Pero ayon sa agency, mayroon silang karapatan na gamitin ang litrato sa kahit anuman at pwede din nila itong i-edit. Dagdag pa nila, hindi daw nila kontrolado ang internet kung ano ang pwedeng gawin sa litrato at ang opinyon ng mga tao. Depensa naman ng abogado ni Heidi ay wala daw sa kontrata na ipakalat sa internet at social media ang litratong iyon. Sagot naman ng cosmetic clinic, katuwaan lang daw ang litrato na kanilang ginawa. Wala silang masamang intensyon at layunin lang nila na i-promote ang plastic surgery. Sabi naman ni Heidi, hindi naman daw pera ang kanyang habol. Nais lang niya na malinis ang kanyang pangalan at matigil na ang masamang opinyon na idinudulot ng litrato. Ayon naman sa mga netizens, publicity stunt lang ito ni Heidi para siya ay sumikat pa ng husto. Wala naman naging update sa balita kung nagkasuhan ba talaga ang dalawang panig o kung ano ang naging resulta nito. Ano sa tingin nyo?
Kung bibigyan ka ng pagkakataon, magpaparitoke ka ba? At kung nagkataon, sasabihin mo ba sa asawa mo na ikaw ay retokada bago kayo ikasal at magkaroon ng mga anak? Naniniwala ka ba na mayroong nagparitoke at malayo ang itsura sa kanilang mga naging anak? O baka mayroon kang kakilala? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang.